Vote Straight PDP Laban. Vote Pastor Apollo C. Kibuloy. Number 53 sa balota. Pasensya na po, nag-concert talaga kami. But anyway, magandang araw, Hong Kong! Gusto niyo ba umuwi ng Pilipinas? Magandang araw po sa inyo lahat. Pasensya na po, nag-concert talaga. Anyway, kaya naman po tayo, kayong mga OFW, kaya po kayo nandito sa Pilipinas tuloy. Sa Hong Kong or sa iba't ibang panig ng bansa dahil mahirap po sa atin. Mahirap po ang Pilipinas. Wala tayong may pakain sa ating pamilya. Kaya po tayo ay lumalabas para magsakripisyo para sa ating pamilya. Kaya naman po tayo tinatawag. Kami po ay saludo sa inyo dahil kayo po talaga ang mga tunay na bayani sa Pilipinas. No? Hindi yung mga politiko. And of course, gusto ko i-acknowledge po lahat na nandito sa ating harap dahil sa pagbibigay ng oras para makapunta dito at makausap ang ating mga kababayan sa Hong Kong. Magandang araw po sa inyo lahat. At kumusta po natin yung maraming tao na nandyan pa sa labas na hindi makapasok? Kamayan po natin sila sa labas. Yan. So, nung tinanong ko po kayo kung gusto niyo na umuwi, syempre lahat naman po tayo. Gusto natin umuwi sa sarili nating bansa. Kaya lang ang problema, wala po tayong maayos na trabaho. Wala po tayong maipakain sa ating pamilya dahil sa sobrang kahirapan. Now, bakit po tayo naghihirap? Paulit-ulit po tayo na hindi sumusunod sa tama. Paulit-ulit po tayo na hindi naniniwala sa mga nagpapayo po sa atin. No? Naglalagay po tayo ng mga hindi magandang halimbawa dyan sa ating gobyerno. Okay. Now, mga kababayan, nandito po tayo para pasalamatan si President Duterte na nagbigay sa ating bansa ng kahit papaano ay maunlad, tahimik, at may pagmamalaki nating Pilipinas. Tama po ba? Ipinagmalaki po ba natin ang Pilipinas noong si President Duterte ang presidente? Lahat po tayo naniniwala, no? Ngayon po ba, maniniwala pa rin tayo kay President Duterte? Ayun. Ang gagwapo nito nasa likod ko, eh. Oh. Nawala. Ang gagwapo nila, eh. Oh. Etong mga ito, gusto ni PRR dito, eh. Gusto rin po ba natin sila? Ayan. Pero, number one dyan, eh, si Pastor Apollo C. Kibuloy, kasi kami po, tulad ng sinabi ni Banat Bay kanina, kami po ay mga kritiko ni Pastor Apollo C. Kibuloy, at kami po ay naimbitahan doon sa kanilang harian, at imbis na po kami ay kagalitan, kami po ay tinuring na kaibigan. Kaya po, bilang kaibigan, ang susuklian namin, yung pagturing sa amin niya kaibigan, ng pagiging kaibigan din. At hanggang sa kahuli-huli niyang laban, tatayuan po namin. Dahil ganun po, ang tunay na kaibigan, hindi tinatraidor. Di ba? Now, pagka maraming pagkain sa Pilipinas, uuwi na po ba kayo? Ayun. Maraming pagkain kasi araw-araw kumakain tayo. Yun po ang pinagtatrabahuan natin, pagkain. Now, nung nasa nasa Kingdom of Jesus Christ, halos oras-oras kumakain kami. Oras-oras kumakain kami dahil napakaraming pagkain sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Nagtataka kami kung saan ang gagaling. Wala naman silang katungkulan sa gobyerno. Doon po kasi pumapasok yung zero corruption. Zero corruption. Naniniwala po ba kayo na yung gobyerno natin kayang pakainin ang buong Pilipinas kahit sa loob pa ng isang taon? Napakarami po ng pera natin. Napakarami ng pera natin sa Pilipinas. Okay. I-acknowledge po muna natin si Attorney Jimmy Bondok. Ano to?
Okay, tuloy na natin. Bakit hindi nagugutom ang mga taga kay OJC? Dahil marami po silang supply ng pagkain. At lahat po yan libre. Gusto nyo pa ng libreng pagkain sa Pilipinas? Now, magpipili lang po tayo, maghanap lang po tayo ng matino. Okay? At pasalamatan din po natin, yung pagiging magkaibigan ni Pastor Apollo C. Quiboloy at ni President Duterte. Naniniwala po ba kayo na malaki ang impact ni Pastor Apollo C. Quiboloy kay PRRD? Dahil sa mahabang panahon, si Pastor Apollo Quiboloy po ay naging spiritual counsel ni Pangulong Duterte. Sa tingin ko, bilang isang tao, si Pastor Apollo Quiboloy ay naging bahagi ng tagumpay ni President Duterte. Noong panahon ng pandemya, kahit yung mga kababayan natin hindi makapagtrabaho, mahihirap, hindi nagutom dahil pinakain ng gobyerno ni Duterte. Ngayon, mga kababayan, si Pastor Apollo C. Quiboloy, although hindi po siya politiko, hindi politiko si Pastor Apollo Quiboloy, pero marami siyang plano sa Pilipinas. Marami siyang plano at katulad ng kinuwento ni Sister Nori kanina, lahat ng plano ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa kanilang kingdom ay natupad sa kanilang kingdom. Totoo po ba? Hindi. Lahat po yan natupad. Sa tingin nyo, kung may paplanuhin si Pastor Apollo C. Quiboloy sa Pilipinas, sa tingin nyo matutupad kaya? Dahil natupad po yung mga plano niya sa Kingdom of Jesus Christ At dito, sa ating mga kababayan na mga magsasaka, ito na po ang pagkakataon natin na magkaroon po ng talagang susuporta sa inyo. Walang iba kundi si Pastor Apollo C. Quiboloy. Dahil si Pastor Apollo Quiboloy ay gagawin niya meron siyang solusyon rice to rice. Ibig sabihin, yung palay natin, palalaguin natin. At pumapasok na naman dyan yung zero corruption Pag hindi kinurap ang pera sa agrikultura, ibig sabihin, maganda po ang magiging resulta. At ang solusyon dyan ni Pastor Apollo Quiboloy ay magandang pamamahala at magandang pakikipag-ugnayan sa mga magsasaka at doon po sa mga dealer, rice, retailer. At siyempre, isa sa mga plano ni Pastor Quiboloy po ay bibilhin niya lahat po ng mga produktong bigas ng mga magsasaka. At hindi po dyan, marami pong mga batas na umiiral sa Pilipinas ngayon pero hindi po natutupad. Katulad ng mga libreng mga abono at suportang pinansyal sa ating mga magsasaka. Now, kung ang Kingdom of Jesus Christ, patagumpay nila na napapakain ang kanilang mga miyembro, sa tingin ko po, si Pastor Apollo C. Quiboloy, magagawa yan sa buong Pilipinas. Dahil po, lahat po ng problema sa Pilipinas, meron pong solusyon, hindi lang po talaga sinasapuso ng dapat na sumusolusyon po dito. Alam niyo po, si Pastor Apollo Quiboloy ay katulad ni Ibanat Bay kanina. Ako po, patatawag ko si Pastor Apollo Quiboloy na adik. Si Pastor Apollo Quiboloy ay adik sa kalinisan, adik po sa kasipagan, at adik po sa pagmamahal sa Pilipinas nating mahal. Nakikita naman po natin yan, Nakikita naman po natin yan mula noong umpisa at hanggang sa ngayon po. Now, inaawit po namin sa inyo. Hindi po kami humaharap dito para suportahan ng politiko. Humaharap po kami dito para suportahan nyo yung mga leader na pambato po natin. At syempre, yung mga taong ito ay nakakasiguro tayo na may pagmamahal sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Maraming salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat, Sir Jude. Ngayong eleksyon, simulan nating ayusin ang Pilipinas. Pastor Apollo C. Quiboloy para sa Senado. Vote straight PDP laban.
Vote Pastor Apollo C. Kibuloy, number 53 sa balota.